ang vertical projection na ito yung area. Okay. Ngayon, this is to the right and to the left. Yung force mo dito kasi to the left eh. Kasi dito yung fluid mo. This is to the left and this is to the right. So, mangyayari, parang meron ka rin to the left dito na ganito kalaki, di ba? So, this is to the left, to the right, magma-minus lang silang dalawa. Zero lang yung net dyan. Kaya matitira mong vertical projection mo ngayon ay itong part lang na ito. Ayan. Ayan yung magiging part mo ng vertical projection. Para makuha yung resultant force mo, it's just equal to the square root of, ayan, square root of FB squared plus FH squared. Okay. So kung medyo nalilito pa, gawin natin sa problem, mas madali kasi yung problem na mas maintindihan natin siya sa problem. Dito kasi yung ating gate kasi, medyo spherical, no? Semi-spherical gate. Actually kasi, minsan lang naman tayo gumamit ng spherical shape na gate. Ganito, usually yung mga ginagamit natin is ganitong gate. Ito ang ating problem number 1. So, may question kayo, pwede nyo akong interrupt habang nagdi-discuss ako. Okay lang. So, hindi ko nakikita yung chat. Ayan, nakikita ko pa. Ayan. So, problem number 1 tayo. Try natin to. No? So, this is, yeah. The submerged curve AB is 1/4. Ito natin given. And the submerged curve AB is 1/4 of a circle of radius 2 meters. And is located on the lower corner of a water tank as shown. The length of the tank perpendicular to the sketch is 4 meters. Find the magnitude and the location of the horizontal and vertical component of the total force acting on AB. So ano yung paano natin i-sketch to? So meron tayong quarter of a circle or radius 2 meter. Ito yung AB na tinutukoy, no? So quarter siya ng isang circle. Kung meron kang circle dito na malaki, or bubuuin natin tong quarter circle na to, so ganito talaga siya. Part lang siya ng, ay hindi bilog yan. Yan. So part lang siya ng isang circle. Okay? Itong AB na to is part ng circle, that is quarter circle na may radius na 2 meters. And is located lower corner of the tank as shown. Nasa lower corner siya. And the tank, and the length of the tank perpendicular to the sketch is 4 meters. So hindi natin nakikita yung 4 meter na yon. So, kapag dinawin natin siya 3D, parang ganito siya. Meron siyang length na 4 meter perpendicular. So ito yung magiging length niya. Ayan. So perpendicular siya dapat sa tank. So gawin na lang natin parang 3D. So ganyan yung kanyang. Ayan. So meron kang 4 meters dito. Okay. So yan. Yun yung sinasabi dito. Meron kang length. So meron kang ito, may kita mo dito yung area niya sa gilid. And meron kang length dito, papunta dyan. Find the magnitude. Usually, ganito yung mga ginagamit na gate, no? So, sa mga dams. So, mamaya pakita natin yung itsura nun. Find the magnitude and the location of the horizontal vertical component of the total force acting on AB. So, gawin natin, solve natin itong problem na ito. Ayan. Tandaan lang natin yan, ha? Ang itsura kasi niya sa actual, may gate ka dito. So, ganito yung gate na yan, no? Pakita natin siya. Ayan. Makikita niyo yung gate na to. Ayan yung mga ginagamit sa mga dams. Ayan. Ito yan siya. Ito siya. Ayan. Curve siya, no? Pag tinignan niyo siya, this is a curve. Curve yung gate mo dito. Okay. Tapos, meron siyang hinge dito sa point na to. So, mamaya didiscuss natin kung bakit nakakonect siya dito, no? Kung may mga ganyan. So, ganyan yung in actual. Ayan yung mga gate natin sa mga dams. So, balik tayo sa problem. Ayan. So, solve natin yung magiging forces na yung force doon or yung magnitude and location of the horizontal and vertical component of the total force acting on AB. Di ba meron tayong force dyan? And hindi natin ito masosolve directly, no? So, we have to calculate the horizontal component and the vertical component. Okay? So, paano natin titingnan yung horizontal component niyan? So, di ba titingnan natin yung vertical projection nito, AB? Kapag tinignan natin siya sa gilid, para siyang rectangle. Para siyang rectangle. Nagets ba yun kung bakit naging rectangle? Para siyang rectangle. Karoon ng rectangle dito.
sa ating parts. Kung may question ako bakit naging rectangle, okay lang. Kung may naguluhan. So this is rectangle kapag tingnan mo sa gilid niya, which is yung 4 niya, ay yung length niya dito is 4 and yung height mo is 2. So parang ganito nga lang, di ba? Kung ulitin natin siya, kung ulitin natin yung, parang mayroon kang part ng cylinder dito sa part na yan. So parang kang may part ng cylinder dyan. Parang may ganito ka dyan. Ulitin ko lang. So ito yung ating curve dyan kanina. Ito yan. So, ito yung nakikita nating curve dyan. So, let's say, naka-side view siya. So, ito yung curve natin. Itong part na tong AB na to, ito, let's say, ito yung AB na yan. Yan. Yan yung AB. Kapag tingnan mo siya sa harap, ayan siya. Tingnan natin sa harap. Hindi na naiikot, no? Yan. Ito yung harap niya. No? So, kapag tinignan mo siya sa vertical projection, pag tinignan mo siya sa harap, makikita mo yung curve niya, of course. Nakikita mo yung pagka-curve niya. Pero pag tinignan mo siya sa side view niya, titingnan natin sa side view niya, ayan, i-rotate natin siya dyan. Makikita mo siya, para siyang rectangle. Okay, so para siyang rectangle pag tinignan sa side view. So ganun lang yung nangyari dito sa ating problem number 1. So titingnan mo na siya sa side view niya, doon kasi mag-a-act yung horizontal force na yon. Ito sa side view nito. So vertical projection ng ating AB. So ito yung rectangle na yon. Okay? So meron kang 4 na length, at meron kang height na 2. So alam na natin, yung pagkuha na itong total hydrostatic force acting on plane, i-analyze natin to as plane surface kasi. So kaya kailangan natin to. Diba alam na natin yan na that is unit weight H bar A for a homogeneous type of fluid. No? Kapag hindi siya homogeneous, pwede tayong gumamit ng pressure at the center of gravity times A. And kailangan natin pala ng H bar dito, no? And we all know that H bar is the distance from CG of your plane or your surface papunta sa liquid surface. No? So, paano yung measurement na yan? That is H bar. No? Kung meron tayong 2 dito, ang CG neto is located sa gitna. This is only a rectangular plate. No? So, may 2 ka dito. Ang distance mo from CG. So, distance mo from CG. Ito yung CG mo, no? CG mo papunta dito is just 1 meter, no? Kung may 1 meter ka dito at we are after for this length, no? 1 plus 4 meters. So that is equal to 5 meter. So meron na tayong H bar na 5 meter. Ngayon, substitute na natin siya sa FH. FH na ngayon, so CG siya nag-a-act. 9.81 times 5 times 4 times 2. So, answer dyan. So, calculate natin. Baka so, substitute natin, calculate natin, 9.81 times 5 times 4 times 2. So, that is equal to 392.4. Yung total hydrostatic mo force pala, that acting horizontally, hindi pa ito yung pinaka-resultantang force mo. Acting horizontally pa lang yan. Kasi dalawang component natin dito. No? Dalawang component natin dyan, isang vertical, isang horizontal. So, sa horizontal pala, meron tayong 392.4 kilonewtons. And also, solve din natin yung distance nito kasi sabi nito, find the magnitude and the location of horizontal and vertical component. Ngayon, solve natin kung nasaan nakalocate to. Alam natin na this FH, the horizontal component mo, is always acting doon sa center of pressure. Ayan. Which is measured E from the center of gravity. No? So, nalaman na rin natin before yun kung paano sinosolve yung eccentricity na to. That is equal to IG over AY bar, no? Or barred Y. So, solve natin. Ano ba yung IG for a rectangular? IG for a rectangular, di ba last time? That is, so ganun naman lagi yan. BH cube over 12. Wherein yung B mo, yun yung parallel sa force mo. Ito yung ating force. Or sorry, ito yung ating force. Ito yung ating magiging base. So, BH cube over 12. Ito yung ating IG. Meron kang area. Area mo is equal to 4 times 2. No? Kaya magiging 4 times 2 yan. Or 2 times 4. And Y bar mo dito, since vertical ang iyong plate, so vertical siya, yung H bar mo is just equal to Y bar. So parehas na pala yung value mo ng H bar tsaka Y bar ngayon. So actually, sa pagsusolve ng ating vertical, sa curved surfaces, wala tayong makikita na vertical projection na naka-inclined, no? Wala tayong makikita na naka-inclined. So, lahat na makikita natin, naka-vertical. Ibig sabihin lang nun,
yung y bar mo lagi dito equal sa h bar. So, wala tayong susolve na y bar. No? So, hindi na tayo mahirapan. Puro h bar na lang yung gagawin natin. Kung ano yung masolve mo na h bar, yun na rin yung y bar mo. No? So, lahat kasi ng mga vertical projection is acting vertical or vertical talaga. Walang inclined. No? So, substitute natin yung h bar sa y bar. That is 5 meters. No? Solving for e. Solve natin yung e will give us 4 times 2 q over 12 cube over 12 over 2 times 4 times 5. So, yung e natin ngayon, eccentricity is 0.0666666. Ayan, or 0.067 yung ating e. So, mayroon tayong distance na to, pero hindi naman sinabi sa problem kung saan mo na siya mini-measure, no? So, ang gawin ko, hindi ating mga plates and quizzes, no? Sasabihin ko siya kung saan siya located, especially sa exams, no? And this time, so sabihin ko na lang yung distance ni FH papunta sa B, no? So, let's say that distance is Y. And alam na natin yung E is equal to 0.067. So, add lang natin, ano ba yung distance CG papunta dito sa B? So, CG papunta sa B is 1 meters, no? So, 1 plus 0.067. So, that is your Y na. So, Y mo ngayon will be equal to, so plus 1 lang natin to para makuha yung Y, is equal to 1.06667. Okay. So, yan. Meron tayong Y na 1.067 meter below B. Yan, below B siya, no? Diyan nag-a-act ang ating total horizontal force. So, the static force due to horizontal component. How about the vertical component? Solve naman natin yung vertical component. So, sabi natin kanina, for us to solve the vertical component na yan, ay, nawala. Wait lang. For us to solve this vertical component ng ating resultant force, lang natin kunin yung unit weight times volume nung fluid na nasa taas ng ating AB kasi yung case natin is case 1, no? Yung fluid natin is nasa taas ng ating curved surface. So ano ba yung magiging volume nito? Di ba meron ka ditong itong area times the thickness. Pwede mo rin siyang i-times sa area times thickness, no? Pwedeng gawin mo area times thickness. Pwede mong gawing area times thickness. Ano ba yung thickness ng ating area na yan? Nangyari. Yeah. Wala ko yung aking mouse. Ayan. So let's say, kukunin yung volume na projected volume of water above this AB. No? So may thickness siya na 4 meters. So perpendicular sa sketch kung gagawin natin siyang 3D, parang ganyan siya, no? So yan, kukunin natin yung volume na itong area na yan. So yan, so parang ganyan siya. Dito pala. Ayan, kunin natin yung volume na ito. Paano natin kukunin yung volume yan? That is only area nito times the thickness, no? So area times the thickness. So gawin natin, solve natin yung horizontal component, or it is the vertical pala. Vertical component is weight ng ABCD, no? Weight ng ABCD yan. Times, ayan, weight ng ABCD. Diba ang weight is unit weight times volume, kaya nga natin kinukuha yung volume. That is ABCD, no? So gawin natin, so volume ng ABCD is equals to 4, yung thickness niya, thickness ng ating plane na to, no? Thickness na ito, times the area nito. Yun yung magiging volume mo. So para makuha yung volume, kailangan natin ng area. Pero yung area natin is irregular. So kailangan natin gawin tong hatiin natin. Let's say hatiin natin siya sa dalawa. So area 1 at saka area 2. Yung area 1 natin is rectangle. Ito. Area 2 natin is quarter circle.
para makuha natin, madaling makuha yung area, no? Gagawin natin, total area is equal to area 1 plus area 2. Then, area 2 natin is a quarter circle. Okay? So, that is pi r squared over 4, no? Kasi pi r squared ang isang circle. However, how about a1? So, alam natin rectangle yan. So, madali lang yan. Solve muna natin to. That is equal to pi, no? Parang pi lang siya. So, 4 over 4, tira pi. This is pi square meter. So, for area 1 naman, this is a rectangle. So, that should be 4 times 2. 4 times 2 yung kanyang magiging area. So, that is equal to 8 square meter. Para makuha yung total area, add lang natin yung dalawa. So, that is 11.142. And the total volume naman ngayon, total volume mo ngayon ay 4 times the area. So, kasi may thickness to na 4. So, perpendicular sa ating sketch. May thickness siya sa 4. Times natin siya sa 4, that is equal to 44.566 cubic meter. May volume na tayo and we are after for the vertical force or vertical component ng ating resultant. No? So, paano natin kukunin yan? Multiply na lang natin siya sa unit weight kasi unit weight times volume. Di ba may relationship tong tatlo na to? Kaya naging ganyan siya. So, ito ang relationship na ito. Kung maalala nyo sa ating first topic. So, unit weight is equal to weight over volume, no? So, yan. Kaya naging ganyan yan. Now, pwede natin isolve na si vertical force or just or it is also equal to the weight of ng ABCD mo. The thickness, no? Weight ng ABCD. Okay, solve natin. That is 9.81 times 44.566. So, check natin kung tama yung sagot natin, no? So, we have here, so, total area natin is 8 plus pi, no? 8 plus pi. 8 plus pi. And times the thickness na 4. That is the volume. Times 9.81 mo lang para maging weight, no? Unit weight times volume, no? So, that is 437 dapat, 0.196. Yung makuha natin, yan, force dyan. So, we have the total force of 437.196. And how about the location of that force? Saan natin makikita yung location ng force na yan? Kung mapansin nyo, itong vertical force, sabi natin kanina, nag-a-act siya doon sa centroid ng iyong total volume. No? Nag-a-act siya sa centroid ng total volume. Kaso, hindi natin alam kung ano yung magiging centroid nito. No? Irregular shape kasi siya eh. Gagawin natin, kunin natin yung individual force niyan. Kunin natin individual force niyan, yung FV. So, meron tayong F1 due to area 1 or volume. Meron tayong volume 2 due to area 2. No? And makukuha natin yung F2 dyan, force 2. So, meron din tayong A1. So, magpo-produce siya ng volume 1. And alam natin yung mga distance ng mga forces na yon due to volume 1. Okay? So, ngayon, pwede tayong Varignon's theorem para ma-locate yung FV. So, by Varignon's theorem, magiging ganito yung equation mo. So, paano naging ganito? Di ba sabi mo, sir, Varignon's theorem is force, sabi sa Varignon's theorem. So, paano naging ganyan yan? Di ba sabi nga natin, force is equal to, parang Varignon's theorem, no? The moment of a force, at a certain point, so magmo-moment tayo sa point O. No? Magmo-moment tayo sa point O. Sabi natin, the moment of a force from a certain point is just equal to the moment, FB to, no? Moment of each, let's say 1 tayo, of each component, summation ng each component. Ayan, x2, x1. Ayan. So, paano naging ganyan itong area? Di ba, FV natin is unit weight times the volume. No? Or volume natin, area times thickness. So, gawin na lang natin area times the thickness. Okay, area times thickness dyan, times x bar. So, F1 naman natin is unit weight ng area 1 times the thickness. Yan, times x1. No? Plus, F2 natin is unit weight times area 2 times the thickness.
times x2. So, same naman sila lahat ng thickness, di ba? Pwede natin i-cancel yung thickness. Thickness, same sila ng thickness, yung mga area mo, thickness. And also, the unit weight, same lang naman sila ng unit weight. Ang matitira, ito. So, ito yung natira sa ating equation. So, kaya, Varignon's theorem parang to. Kaya pala nag-solve tayo ng ating centroid, no? Kung location ng ating center, actually, ginawagawit pa rin kayo ng Varignon's theorem doon sa point, sa part na yon. Varignon's pa rin siya. So, yan. Okay na tayo dito sa location. Substitute natin. Meron tayong total area. So, total area. Dalawa kasi yung magiging area 1 natin, ng area 2. And location natin ng area 2. Ito. From yung point na to, pag nilocate natin siya, yung centroid ng ating area na to, from this O is x2. Let's say that is x2. And this is x1. Substitute natin. So, we have the total area na 11.142. Ito yon times the x bar unknown. And area 1, may nakuha na tayong kanina. Area 1, ito yung rectangle yun, no? Area 1. That is 8 square meter. How about the distance of the centroid of this area 1? No? Ano yung centroid niya? Diba kung 2 ito, 2 meters ito, so divide 2 lang siya, this is 1, no? 2/2. Plus area 2 natin na pi. Yan. Ano naman yung distance ng centroid ng quarter circle papunta sa point na to? Naalala ba? So kayo naman sumagot. Ano yung distance ng centroid nito papunta dito sa point na ito? Anyone? Hello? So ginawa na rin natin to before. Parehas lang sila kapag kuha ng centroid ng semicircle, di ba? Kung may semicircle ka, alam na natin kunin yung centroid ng isang semicircle. So paano mo na-measure yan? From point na to punta dito. Yes, correct. 4r 3/pi. So makukuha lang pala natin to gamit ang 4r 3/pi. Same lang sila ng isang circle. So gawin natin 4r 3/pi. So substitute natin 4r, r natin is 2, 3/3 pi. So gawin natin, solve natin si x. So, solve natin si x, that is equal to 8 times 2 or 8 na lang yan. 8 times 2/2 plus pi. Pi lang naman tayo. Times 8/3 pi, no? 3 pi. Cancel lang pala si pi. Over 11.142. Total area mo. Or 8 plus pi. Total area mo. Ayan. Solve natin is 0.957. 0.957. Ibig sabihin, yung total force mo na to will act on the centroid. So, centroid ng area na to, no? Kasi same lang naman sila ng thickness lahat. So, yun na rin yung magiging centroid mo ng volume mo. Yun yung centroid ng volume mo. So, Ft times x, no? X bar natin is 0.957. Yun yung ating magiging centroid. Question, guys. So, yun yung ating tinatanong dito, no? Horizontal and vertical component. So, yan. Tinago ko na to. Hindi na-edit. Ayan. Bago ko na to. Yung binigay ko ba sa inyo na copy na bago na? Kasi alam ko binago ko na to. At dito hindi pa rin. Ala, 8:42 AM pa rin siya. So, yan. Sige. Now, okay na tayo sa case number 1. This is case number 1, no, yung problem na to. So, for case number 2, so next problem tayo. Sorry guys. So, meron pa pala tayong other solution for us to solve the location of FB. Dito, nag-ano tayo, no, Varignon's theorem pa tayo, no? So, dito sa this part, pwede naman tayong hindi gumamit ng Varignon's theorem. Para hindi nakakalito, ang dami kasi natin sinusolve, no? Kapag ganun. Pwede natin allocate sa FB gamit ang ibang solution. So, paano yan? So, basahin natin to. Since total pressure is always normal to the surface, diba, from the previous discussion, sabi natin yung this force should always acting normal to your surface. So, paano natin malalaman na will act normal na yan? So, malalaman natin yan kapag nag-pass siya sa center. So, dapat itong force na to will also pass
to the center ng iyong, hindi center ng iyong quarter circle, ng circle. Circle. So, normal to the circle passes its center. Its center, no? And normal to the center, to the circle passes its center. So, nagpapas siya sa center ng isang circle. Dapat. Yung iyong force. So, kung mayroon kang circle, kung bubuuin natin to, kung gagawin, kasi part to ng isang circle, di ba? Quarter circle siya. Kung bubuuin natin itong circle, so meron tayong center niya na O. So, dapat yung force mo na yon will act or will pass doon sa center. So, kaya, pwede nating sabihin na normal na siya kapag nag-pass siya doon. So, always yan, no? Magpapass siya lagi sa center ng iyong circle, yung force mo. So, always yan, no? So, ibig sabihin, kapag ka nag-pass siya doon sa center of the circle O, the moment pala, hence the moment of F, yung moment na mapoproduce mo doon sa point O is equal to 0. Di ba wala ka namang lever arm ng iyong total force? Wala kang lever arm. No? So wala kang moment. So, ibig sabihin, Vivarignone's theorem ulit na yung FH mo and FV mo is also 0. Yung moment na mapoproduce nun. So, yung sum ng moment na mapoproduce nun dapat 0. Ayan. Kasi component siya, no? Component siya ng total force mo. Ibig sabihin, pwede pala natin gawin itong summation ng moment at point O is equal to 0. Okay? And ano yung ating moment sa point O? Dapat equal yan sa 0. So, ano yung mga component na yon? So, we have, so summation moment at O equal to 0. Count clockwise as positive tayo. No? So, we have negative or FB pala. Positive yung magka-clockwise ka dito na moment. Clockwise moment is positive about point O. So, we have 437.196 times X. Yun. So, ito yon FV times X. Ito yung unknown natin dito, X bar. And meron din tayong horizontal component. So, that is counterclockwise papunta dito sa point O mo. And may distance siya na Y. Nakuha na natin yan kanina, which is equal to 1.067. Okay. So, that should be equal to 0 kasi nga, yung mga forces na yan ng component mo, yung moment yan about O is also equal to the moment ng force F mo to point O. And force F mo will pass through this O. Kaya wala kang moment dito. So, substitute natin ang ating given. 437.196 yan, no? 437.196 sa ating FB times X bar natin na unknown minus FH. Ginago ko na to. So, FH natin, it should be 392. 392.4. So, 392.4. Yung Y bar naman natin is, ayan, so nakasulat naman yan dito. So, 1.067. Ayan, masolve natin ngayon, and that should be equal to 0. Masolve natin ngayon yung H bar instead na ginawa natin kanina, no? So, ano pa tayo doon? Kinuha pa natin yung area ng individual area, no? Dito, kahit di mo nakunin yung individual area para lang masolve yung centroid nito, no? So, pwede ka naman palang mag-moment sa kung saan yung mapoproject mo na center ng iyong curve, no? Gagawa ka lang ng center ng curve mo or ididire-diretso mo yung iyong curve. So, kung ito ay quarter circle, gagawin mo siyang isang buong circle, hanapin mo yung center. Ganun lang siya. Kung meron ka namang parabolic dito, so buuin mo lang siya as yung buo ng parabola. So, kapag bumuo ka ng isang parabola, ayan, makakagawa ka. Kunin mo yung center niya. Yung dapat yung total force mo doon din mag-a-act or magpa-pass through doon sa center. No? So, ngayon, substitute natin yan, that is equal to 0.957. So, yan. Same pa rin. No, same pa rin sa nakuha natin kanina. Ito yung solution natin kanina, di ba? Ito yan. Same pa rin sa nakuha natin ngayon. So, any of the two will help you to solve the location of this FB. Pwede yung kanina, pwede ito. Pero I suggest na ito yung gamitin kasi
Hindi mo na kailangan ng individual area, hindi mo na kailangan kunin yung centroid na ito, volume na ito. So, yan. Proceed tayo sa problem number 2 na. So, para makuha yung resultant, meron ka ng force na to, tsaka force na to. Alam mo na yung kung pagkuha ng resultant niya by statics, no? Square root na FB squared plus FH squared. Okay. Problem number 2 tayo, no? So, ito na yon. So, ang case naman natin dito is case number 2. Sa case number 2 natin, yung ating fluid will act on the bottom of the gate. So, dito nag-act siya. Nag-act siya doon sa baba ng gate mo, below the gate. So, kanina, yung fluid natin nasa top ng gate, man nasa bottom or nasa baba ng iyong gate nag-act. Yan. So, gawin natin, for the curved surface AB, determine the magnitude, direction, and line of action of the vertical component of hydrostatic force acting on the surface. Also, determine the magnitude, direction, and line of action of horizontal component of hydrostatic force acting on the surface. Determine the resultant of the hydrostatic force acting on the surface. Ayan, so solve natin. Meron tayong length na 1 normal to the page, no? So kapag tingnan natin yung vertical projection nito, ayan, pinaharap natin sa atin, ito yon. So meron kang 1 dito. Ano ba yung L natin? This is, ayan, tingnan mo natin yung mga force na mag-a-act pala. Ano ba yung mga mag-a-act na force? Meron tayong force, total hydrostatic force, na mag-a-act doon sa ating AB. Normal yan sa AB. And para masabing normal, that should also pass doon sa center kapag binuo mo yung quarter circle na ito. No? Ayan. So, para ma-solve yung total hydrostatic force, kailangan kunin natin yung mga components niya na dalawa. Okay. Dalawang components niya, meron tayong vertical, meron tayong horizontal component. And to solve for the horizontal component, kailangan natin ng vertical projection niya. Kung saan nag-a-act yung water. No? So dito nag-a-act yung water, kailangan natin tignan dito sa side na to. Titingin tayo sa side na to, pag ganun. So titingin tayo sa side na to, ito. So dito tayo nakatingin, andito yung ating face, andito tayo nakatingin. So ayan, dito yung ating, ayan, ito ka. Ayan. So ayan ka, no? So dito ka nakatingin. Kung paano mo siya nakita dito, ayan, kung paano mo siya nakita dito, yun yung magiging vertical projection mo. Okay? Ayan. Now, ano ba yung magiging area niyan? So meron kang length. Yung length mo is normal to the paper. Normal to the page. Yun yung width mo doon or thickness mo doon. So yung height mo naman is 1 length. Kasi bakit? This is 1 meter. Yung L mo na given is 1 meter, no? May 1 meter ka na length dyan. Ayan yung area mo. Masolve mo na ngayon, see? May 1 ka rin dito. Masolve mo na ngayon yung force acting horizontally. Okay? Meron tayong force acting horizontally. That is equal to gamma h bar A. Alam na natin to from previous, ano natin, no? From previous discussion, even sa plate, no? Naka-encounter din tayo ulit nito. So, substitute lang natin. Kunin muna natin yung h bar. So, h bar natin will always act doon sa ating center of gravity, no? Dito yan. Center of gravity ng ating vertical projection. So, kung pag-measure natin yon, this is 0.5, no? 0.5 yung measurement nito, kalahati ng 1 plus 1. So, meron kang 1.5 na h bar. So, from the liquid surface. Okay. Now, so, pwede na natin siyang substitute dito. So, that is 9.81. Unit weight ng water to, no? Water times 1.5 times 1 times 1. Okay. Yung area mo kasi is 1 times 1. Now, the answer here is equal to, so 9.81, so times 1.5. So that's equal to 14.715. So total force mo dyan is 14.715 to the left, no? To the left. Bakit siya to the left? Kasi andito yung force mo, no? Papunta siya dito. Andito yung water mo, itutulak niyo yung gate na yan papunta dito. No? And kailangan kasi natin ng magnitude and direction. Kaya mahalaga yung direction dito. Okay?
Kasi pwede rin siyang pumatak sa third case eh. Kapag nasa third case siya, so ito yung curve, no? Ito yung curve. May fluid ka dito. Let's say, ito yung ating gate. So may fluid ka dito. And let's say may fluid ka rin dito, no? So kapag ka third case yan, kapag ka tinignan mo siya dito, kapag ka tumingin ka dito, no? Yan yung ikaw yan, no? Tumingin ka dito, yung vertical projection mo lang ay ito, no? Ito lang magiging vertical projection mo. So meron kang, ano dyan, let's say may thickness din to, no? So yung vertical projection mo naman dito, kung sa hanggang saan yung tubig. So ganyan. So magkaiba yung vertical projection sa left mo at saka sa right. Kung paano ka tumingin naman dito, kung paano mo siya nakita, yung curve na yon na may water. Ayan, ito ka. Diyan ka nakatingin. So mahalaga diyan. So ibig sabihin kapag kinuha mo yung resultant ng force nito, so mas malaki yung vertical projection nito kaysa dito, mas maraming nag-act na fluid dito, no? So ibig sabihin yung magiging direction ng iyong flow or yung total hydrostatic force papunta dito, no? Instead na pa left, papunta sa right yung net neto. Papunta yan sa right. Okay. So, kaya mahalaga yung direction dito, lalo na sa dito sa ating curved surface kasi meron tayong dalawang components na horizontal at saka vertical component. So okay na tayo dito sa horizontal component. Lipat tayo sa ating vertical or direction muna, no? So nag-a-act lagi to, perpendicular lagi sa ating horizontal force will always act on this point, no, sa ating point sa CG. CP pala, sorry. This is always acting at the center of pressure. So pag measure natin yan, this is E, no? Kailangan nating i-locate tong ating force kung saan siya nakalagay. So let's say, ganun na lang natin ulit yon. Ano yung measurement niya from point B? So hanapin natin yung measurement na yan from point B. Kailangan muna natin ma-solve si E. I-add na lang natin si 0.5 pag nakuha si E. Ito ha, E. So solve natin yung IG ng isang square. Di ba parang rectangle lang yan na may BH cube over 12. At meron kang area na 1 times 1. And Y bar mo, same lang sa H bar. Ito yon nakuha na natin kanina. Ayan. Diba? So that is also 1.5. So gawin natin. Meron kang 1 over 12 times 1, no? Times 1.5. Equal yan sa 0.055555, no? Ayan, 0.00155. So solve din natin ito. Hindi ko yata na-store. 0.81 times 1. Hindi na pala kailangan store ito, no? So, store na. Sakto naman siya. So, 0.05555 yung ating E kanina. Meron na tayong E. Ayan yan. So, add na lang natin yung ating 0.5 para makuha si ano yung distance ni FH from B, no? So, gawin natin 0.5 plus 0.5056. FH, let's say this is your Y, no? So, FH mo na ngayon is acting 0.556 meter below B. So, dinote ko siya as Y. So, Y now is 0.55 meter, 556 meter below B. Okay na tayo sa force and the distance ng ating mga force and distance ng ating forces, no? Next tayo, okay, horizontal pa lang, vertical naman tayo, vertical component. Yan, tabi natin siya dyan. Now, kapag solve natin yung vertical component nito, di ba ang gagawin lang natin ay to solve for the unit weight times the volume. No, or the weight na nag-act doon sa ating AB. Ano ba yung weight na yun? Paano natin sinusolve? Hindi yung weight na nasa baba. Instead, yung weight nung nasa taas. Kunin natin yung weight nito nasa taas. Pero it will act, hindi pa baba, no? Pataas yung magiging act netong weight na to. Pataas yung magiging act na yung weight na yan, which is also equal to this one, so FB. No, FB yan. Ngayon, paano ma-solve yan? So, solve natin lang yung area times the thickness. Di ba may thickness to na 1 meter? May 1 meter siya na thickness. So, gawin lang natin. Solve natin yung area. So, 1 times thickness or yun yung volume natin. Area natin is area 1 ulit plus area 2.
I-divide natin siya sa area 1 and area 2. So, gawin natin, divide natin siya sa dalawa. Ito yung ating area 1. Ito yung ating area 2. Ayan. Meron tayong area 1. Area 1 natin, or area 2 muna natin is pi r squared over 4. Ang r natin dito is 1. Take note na 1 yung ating L. Ayan. Pi r squared over 4 or equal to 0.785 yan. So, ito natin. So, pi shift pi over 4. Ayan. Ating 0.785. No? Store natin siya sa sino? Ano, wag na. 0.785. Leave lang natin yan dyan. So, ating area 1 ay area 2. So, how about sa area 1? Area 1. Yung ating, anong area nito? This is square, no? Kasi meron tayong 1 dito. 1 tayo pa ganito. Meron din tayong 1. So, area niyan is 1 times 1. That is 1 square meter, no? Pag tinotal natin yung area natin, plus 1 lang siya. Plus 1. That is equal to 1.785. Makuha natin yung total area, 1.785. Kunin na natin yung volume times 1. Times 1 lang naman yung magiging volume niyan, 1.785. And total force, multiply mo lang sa 9.81. So, 9.81 times 1.785. So, that is equal to, that is 15.514. Natin. Yan, 15.515. No? 15.515 kilonewtons. Okay na tayo sa vertical force. How about the distance naman ito, location? Katulad yan ang ginawa natin kanina. So, ano yung location niya papunta sa O? Let's say, ito yung sinasolve natin ng X bar. Ito yung ating magiging X bar. X bar. Ayan. So, gagawin natin, magmo-moment lang tayo sa point na itong O. Let's say this is point. Moment lang tayo dito using the components. So, meron na tayong distance kanina na ito. Ano yung distance na ito? This is 0.556. 0.556 yung ating distance yan. And solve lang natin itong X bar. May mga values na tayo na itong dalawa, no? So, gawin lang natin. Summation ng moment point O is equal to 0. Bakit natin ginawa ito? Kasi nga sabi natin, yung ating resultant force will pass through to this point. Wherein, itong point na to ay yung center ng iyong circle. No? Kasi part to ng circle, doon siya magkakaroon ng center na yun. Gawin natin. So, FV times X bar. Ito yon. So, counterclockwise dito is positive. No? Counterclockwise as positive yung aking denotion. So, minus FH times Y. May nakuha na tayong Y na to. Ito, let's say this is Y. 0.556. Substitute natin, that is, FB natin, nakuha na natin. Ano yung FB natin? 17.515. Multiply to unknown X bar. Minus FH natin, nakuha natin kanina yan. 14.715. Multiply to Y bar, nakuha na natin yan. 0.556. And that is equal to 0 dapat. Kasi yung moment mo sa point na to ay 0. Mas-solve mo na ngayon si X bar or bar X. Solve natin, lipat lang natin itong 17.415. That is force horizontal, naka-store yata yan dito. At naka-store naman yung ating 0.556 dito. And 17 po, naka-store yan sa alpha C. Try natin, alpha A. Yan, tama. Alpha B dapat. Ito. Mali. So, kulang yung alpha B natin ng plus 0.5. So, kulang natin yung plus 0.5. Kulang. Plus 0.5. That's equal to 0.467. Tama. Yan, tama tayo, no? 467. So, yan. Yan yung pagkuha ng mga location ng ating hydrostatic force acting horizontal tsaka vertical. So, pag kukunin mo yung resultant na yan, yung total resultant, tinatanong rin yata to. So, hindi siya tinatanong. Kung kukunin mo yung resultant na ito, square root lang yan. So, square root lang, FH squared plus FB squared para makuha yung resultant ng dalawang ito. Okay?
So that is case number 2, no? Yung fluid mo is nasa baba ng iyong curved surface. Nasa baba siya, no? Acting on the bottom or below the curved surface. Pero ang kinukuha natin volume ay from top of your surface. Ito yung mismong top ng surface ng iyong gate, no? From top niyan, papunta doon, pa-project mo siya hanggang doon sa liquid surface. For example, bumaba yung liquid surface mo na hanggang dito. Hanggang dito na lang yung liquid surface mo. No? So hanggang dito na lang din yung kukuhanan mo ng volume. Hanggang dyan na lang. So yan, pababa. Yan. Hanggang sa baba. No? Ayan. However, kapag hanggang dito na lang yung volume, paano kung hanggang dito lang sa yung volume? Ayan. Or hanggang dito lang yung ating fluid. Kapag hanggang dyan lang ating fluid, ang mangyayari, ito lang kukuhanin mo ng total volume. Kahit ito pa yung gate mo, no? Hanggang dito lang naman yung volume eh. Kahit ito pa yung gate mo, ito lang kukuhanan mo ng volume. Okay? Itong maliit lang na part na ito. Ayan, so itong maliit na part na yan. So kapag kapag vertical projection naman, yung vertical area yung kukunin mo, ito lang maliit na part lang din na titignan mo. So hindi mo ilalahat yung iyong gate kasi hanggang dito lang naman yung fluid mo. Ito lang naman yung iyong liquid surface. No? So ganun siya. So actually wala talagang liquid dito, no? So in-extend lang natin yung liquid dito, no? Para na-ikita. Any question guys for problem number 2? May naguguluhan ba? So ayan. So proceed tayo sa problem number 3. So tayo sa problem number 3. Ngayon, solve naman natin yung case number 3. Case number 3 to. Bakit? Kasi meron tayong fluid na nag-a-act doon sa baba ng iyong ating surface. Ito yung ating gate, no? So meron tayong fluid na mag-a-act doon sa or below, doon yung below sa liquid surface. Meron din tayong above the surface of your gate, no? Meron tayong above, ito yon, above. Meron tayong below. Ito yun. Dalawa na yung ating forces na isosolve. Yung above and below. No? So gawin natin. Solve natin yung mga forces na yan. So, di ba kapag yung total hydrostatic force will always act doon sa hinge point na to or doon sa point na center. Kung bubuhin natin tong ating gate na isang circle, doon siya mag-a-act or magpapass through doon siya or magpapass through siya doon sa point na yon. Sorry. So, kunin natin yung mga vertical component. Unahin muna natin yung FV. So, yung upward na FV. Kasi nga, di ba, meron tayong fluid dito sa baba ng ating gate, no? Sa ating baba ng ating gate, meron diyang force na magpapaangat sa kanya. Kasi may fluid dito. Papaangatin niya yung ating gate. So, pag nakuha natin yung hydrostatic force sa point na to, no? Ayan, hydrostatic force. Kukunin lang natin yung volume niya sa taas, di ba? So, from this point ng iyong surface, kukunin mo yung volume hanggang umabot ka sa liquid surface. Ito ang ating liquid surface. Ayan. So, ibig sabihin, to calculate this FV, let's say this is 1. So, may dalawa kasi tayo dyan, 1 tsaka 2. No? Kunin mo lang pala yung volume nito. May thickness ka ba nito? Yes, meron. Per meter length. So, meron kang area times the thickness na per meter length na 1. That is 1 meter, no? So, makakuha mo na yung volume. So, usually kasi pag nag-a-analyze tayo ng mga gate, lalo na especially sa dams, no? Kasi mahaba masyado yung dams. Ang ginagawa natin, same lang naman kasi ng design niya per meter, no? Gagawin mo na lang, per meter length mo siya i-design. Kaya mga ganitong dams. Usually, makikita niyo sa mga problem, no? Per meter length na. So, mag-multiply ka lang ng 1 meter pala na thickness. Okay? Nakukunin natin yung volume nito. And times unit weight, yun na yung force mo. Unit weight times volume, yun na yung force mo dito. Pero, meron ka pang nag-a-act doon sa taas. So, sa taas naman, ito naman yung part na yun, no? So, dito, part na yun. So, para natin makuha yung total force na to na nag-a-act, let's say that is 2. Doon sa taas, kukunin lang natin yung volume nito, no? Volume times the unit weight. Kukunin lang natin yan.
Okay? So kung meron kang pataas at meron kang pababa na force, makikita niyo mas mag-act pa rin or yung magiging resultant pa rin natin is pataas. Pataas pa rin yung magiging resultant. Bakit? Kasi mas malaki yung area mo pataas. Ito yung area natin mataas na force. Area mo naman pababa is ito lang. So, magdo-dominate pa rin, magiging dominating pa rin yung ating force na vertical na pataas. Nag-act pataas. Pero pwede pala natin gawin, since meron tayong hole dito, no? Meron tayong ganitong figure na buo kanina, may figure tayo na buo kanina na ganyan. Tapos meron tayong figure na maliit na pababa. Pwede natin gawin, i-minus na lang natin yung dalawa na yon. So gawin natin, i-minus natin yung nasa taas na yan. Mangyari, magiging minus siya. So ito yung nangyari. Minus lang natin to yung part na to. Diba? Kasi meron kang pataas sa part na to, meron ka rin pababa sa part na to. So magma-minus lang siya. Yung net mo, 0. So ano tira sa'yo? Anong part to ng isang circle? Ano yung area na to? Anong tawag sa part na to? Hello? Anong tawag sa part na to? Alala ba? Anong part ng isang, let's say meron ka dito, part ng isang circle. Anong tawag sa part ng circle na to? Yung ganito yung dimension. Ayan. From your geometry. Anong tawag sa kanya? Etong ganito. Itong pizza na shape. Naalala ba yung tawag? Anyone? Anyone? May naalala ba? Plus ano? Plus 2 sa attitude. Charot. Plus 2 na lang sa board exam. Sector. Yes. Okay, tama. Sector, no? That is sector. Kanina pa ba kayo nagsasalita? O ngayon lang? Ngayon ko lang narinig. That is sector, no? This is sector. How about this one, yung kulay blue? Anong tawag doon? Anong tawag sa kanya? Ha? Ano ulit? Anyone? May sinabi na kanina si Cindy, Hindi. Hindi siya half ellipse. Chord po. Correct. Si Jose. Si Jose Ricardo. No? That is segment. So part na to is segment. So huwag niyo kalimutan yung mga parts na yan ng ating mga ng trigon, ng geometry, no? So, huwag niyo kalimutan yung mga parts natin. No? So, this is segment, no? Itong part na to. Ibig sabihin pala, kunin lang natin yung volume ng ating segment for us to get yung total force na mag-act vertically. And that force will act upward, no? Upward kasi yung volume na to. Upward siya, na-produce siya due to upward. Yung downward mo, maliit lang yung volume niya. Ito lang yun. And na-cancel siya ng upward. May upward din tayo force dyan, no, kanina. So, yung volume dyan, na-cancel na siya. So, ang magiging volume na lang natin is itong segment na ito. Okay? Is segment na lang. So, gawin natin yan. So, that will be our total vertical force component. So, pataas siya. Yun yung ating magiging direction, pataas. So, dito mahalaga yung ating direction, no? So, tatanungin ko rin yung sa exam nyo, is it upward or downward, no? Sa mga exams, no? Tapos, meron tayong horizontal. Kapag tingin natin yan sa gilid, yung ating, let's say, tatingin tayo dito sa gilid, kung ano yung magiging vertical projection ng ating, ano yung magiging vertical projection yan. So, titingin ka dito sa gilid, no? So, yan. Ikaw ulit to, no? Tumingin ka dito. Paano mo siya nakita, yung curve na to? Diba para siyang mayroong rectangle, no? Parang rectangle na mahaba. Na may, ano yung magiging width niyan? Per meter length na may 1 meter na length, no? So, yun yung makikita mo dito. So, rectangle lang siya. Gawin natin. Ano kaya magiging height ng rectangle na to? So, meron kang 6 dito. Meron kang 6 dito. And also, 6 din to dapat. No? Kasi, distance yan from your center. Ito yung center mo eh. So, 6 to, 6 rin to. So, paano makukuha yung length neto? Ano yung length neto? So, ano ulit to? Geometry ba ulit to? O try? So, ano yung length neto ngayon? Anyone? 6 to? 6? Meron kang 60 degree. Anong length na itong height na to?
Anyone? Plus 2 ulit. Board exam. Ilan? Okay. Anong value nito? Okay guys, ano yun? Wala. Diba this is 6? So 60 degree. Meron kang 6 din dito. 60 degree ano? This is isosceles triangle. Kapag ka same sila. Diba? Magiging triangle to eh. Kapag same sila ng two sides, isosceles siya. Since isosceles siya, same ng angle dito. No? Kung same ng angle dito, eh meron kang 60 degree dito, and total internal angle mo ay 180 degrees. Ano yung natitira? 120 divide 2, 60. Ibig sabihin, meron kang equilateral triangle. Dapat pala, ito ay 6 meters din yung height mo dito. No? 6 meters din yung magiging height mo dito. Okay? Ayan. So, pwede mo rin magawitin. Hatiin mo sa dalawa to. O kung pwede mo siyang hatiin mo sa dalawa. Ayan. This is 30 degrees, no? This is 30 degrees. So, yan. Kunin mo yung vertical height na itong 6 na to. This is 6 sine 30, no? Ito rin, 6 sine 30. So, add mo yung dalawa, that is 6 meters. Kaya, 6 meters siya, no? So, pwede na natin makuha yung total force na acting horizontally. Horizontal component. Gagawin natin, that is unit weight H bar A. So, pukunin natin H bar. Di ba nag-a-act yan doon sa ating centroid? So, mag-a-act yan dito sa centroid ng ating vertical projection. So, ano ba? Papunta yan sa liquid surface. That is, pag mineasure natin, that is 3 meters. No? That is 3 meters. So yan. Kaya naging ganito. So, unit weight times 3 meters times 6 times 1. Okay. So, unit weight times the H bar times 6. 6 kasi to times 1. Per meter lang kasi ina-analyze natin. Now, the total hydrostatic force na mag-a-act dyan sa ating segment or horizontal force lang muna pala. The total horizontal component na mag-a-act dyan sa ating surface is 3 times 6. Ayan, 176.58. Ayan, so meron tayo 176. How about the vertical? Sabi natin kukunin lang natin yung area neto times the thickness. So area ng ating segment. Area ng ating segment times the thickness. So, paano yan? So, unit weight times the volume ng segment. And area ng segment is equal to area ng sector. Sector, ito nagkaroon ng 1. Minus area ng triangle. Area ng sector, ito yung sector natin, di ba? Ayan. Minus area ng triangle para tira, segment lang. No? So, ano ba yung area ng sector? Naalala pa ba? Area ng sector. So, yan. May nakakalala po ba ng area sector? Tagal-tagal na rin kasi, no? Yung ating trigo. Or not for engineers. Meron ba tayong subject na? Ano area ng sector? Naalala? 1/2 r squared times 2 pi. Yan, malapit na. Ayan, tama. Pwede rin siguro, no? So, area ng sector mo is 1/2 times r squared, no? So, 1/2 r squared times theta, wherein your theta is in radian, di ba? 1/2 r squared theta. Substitute natin, 1/2 r squared sine theta. Dapat yung theta mo naka-in radians, kaya multiply natin na pi over 180. And yung area naman ng triangle mo, alam natin kumuha ng area ng triangle, no? Given yung two sides and angle, no? Angle between them. That is also equals 1/2 r squared sine theta, wherein theta in degrees na to. Diba? Naka-sine theta, in degrees siya. Nalabas yung degrees. Sa loob dapat siya. Ayan. So, makuha na natin yung area ng ating sector. So, solve natin. The area ng ating sector will be equal to, that is 6 squared. 6 squared times 60 times 2 pi over 180 over 2. So, less natin yung 1/2 and 6 squared sine 60 over 2. Yeah, that is 3.261. Total area mo yan, 3.261. Area ng ating segment. Okay? Now, to get the volume, times lang natin sa ating thickness na 1 meter length.
times na natin siya sa thickness na 1. Dito, ito na yung ating volume. Para diretso na tayo sa force, sa acting vertically, multiply na rin natin sa 9.81. So, multiply na lang ito na 9.81, tsaka sa thickness na 1. Ayan. That is equal to 33.991. Ayan. Ayan na yung ating, or 31 pala, sorry. 31.991 kilonewtons. Okay. So, yung ating vertical force, ayan, vertical na component na ating total hydrostatic force. Ang tanong sa atin dito, calculate the magnitude of the resultant force. So, kunin na natin yung resultant niyan. Di ba ganyan lang naman yan? Square root ng FB squared plus AFH squared. So, ayan. Solve natin yung kanyang resultant. So, that is equal to 179.455. 179.4. Pag kukunin natin yung mga direction yan, kunyari ito, ating segment, saan siya located. So, kunin na natin yung centroid nito, kung saan siya nag-act. Yan, kung yung centroid na ating, nung volume or nung area. Kung yung area ng ating sector, no? Kunin natin yung centroid, kunin din natin ito, kung saan nag-act. This is acting at the center of pressure, no? So, yun, malalaman mo na ngayon yung mga distances nila. Okay, so pwede mo rin makuha yung angle nito. Diba? From your statics, no? So pwede mo i-relate yung angle nito papunta FH or your FD. Ayan. So that's all. That's all for your hydrostatic forces on plane surface or curved surfaces na cover na natin yung tatlong cases natin. So, yan. Kung may question kayo, so pwede rin mag-ask na yan, no? Or pwede rin kayong mag-ask. Yan. Doon mag-PM sa akin kung naguguluhan kayo, no? Kung may specific part na ating presentations kung saan kayo naguguluhan, no? Okay lang. PM niyo lang ako, okay, mahiya, no? So, any question, guys? Natin yung ating. Any question, guys? Wala na ba? So, na-upload ko na ata to sa inyong doon sa files nyo, nandun, pa-check na lang, nandun na siya. At saka yung inyong plate number 4. So yan, plate number 4 nyo, pakisagutan. And submission nyo is on Friday ata nilagay ko. Friday. So may time pa kayo gumawa. At saka meron din kayong time sa Wednesday ata para gumawa. Yung time natin for the laboratory. Itong kayo gumawa ng inyong plate. Any question, guys? For the curved surfaces? Wala na. Question. So kung walang question, that's all for this day. So see you next week. See you next week. Topic natin is dams naman, analysis of gravity dams. So kung ito mga gate yung ating inanalyze, so ito mga gate ng ating dam. So yan, kung nakita nyo may mga ganito sa point na yan, no? Hinge siya. So hindi ko siya nabalikan kanina. No? So makikita nyo may mga hinge siya doon sa part na yan. So, dyan kasi siya, free siya so to rotate. Diba yung pag nag-open yung ating gate, ayan o. Pag nag-open yung mga dam na yan, so magro-rotate siya sa point na to. Ayan, ito yung gate natin. So, andi dito yung tubig sa labas, no? So, mag-open siya dito. So, ito yung pinaka-center natin. So, kaya, nag-moment tayo is equal to 0 dyan kasi free to rotate. Diba pag may release ka ng iyong force from your statics, so pag may release ka ng force, so pwede ka kung ano yung na-release mo na force, pag mag-equilibrium equation ka sa point na yon, that should be equal to 0. So, na-release natin yung moment dito sa hinge to. So, mag-iikot-ikot siya dyan. So, moment mo is equal to 0. Yung summation ng moment mo should be equal to 0. Kaya, gano'n. Or else, fix siya. So, hindi ka pwedeng gumawa. And this is hinge kasi yan yung mag-open yung mga gate na yan. The next time naman, or next week, ang didiscuss naman natin, yung mismong dam na, no? The gravity dams. Ayan. Yan yung mga sinolve natin, no? Yung mga gate. So, paano mo ngayon i-design yan? Ngayon, may force ka na. Alam mo na yung nag-act na force dyan. From pwede mo na siyang i-design. Kung yung i-design mo man siya ng steel, no? I-design mo man siya ng steel design. Pwede mo na siyang i-design. Kasi may force ka na. Alam mo na yung force na nag-act doon. Any question, guys? For this topic? So, wala na, no? Wala nang tanong. Wala naman nagtatanong. So, yan. Then lang naman yung ating discussion this week. So, see you next week for the discussion naman sa dams natin. See you guys. Bye. Bye, everyone. Thank you po, sir. Thank you,
sir. Thank you po, Thank sir. you, Thank you. sir. Thank you, sir. Po. Thank you po.